to ng Webes at pagkagising ko pa nga lang ay ayan, masakit agad yung ulo ko dito sa Batang Dragon dahil palipat-lipat na naman siya ng higaan. Naasikaso na nga ni Mayor dyan yung susuotin niya at ipapandong niya para bukas. Tapos nga ito may namili nga lang sa akin at yung Batang Dragon nga yung hinanap niya from Pilar Bataan nga pala siya. Kaya ata talagang hinanap niya pa tong tindahan ko para lang makapagpa-picture. Para ba naman sa dami-dami ng tindahan sa dagat ay mas naisipan niyang bumili dito sa akin. Dalawang balik pa man din siya sa pagbili. Maraming salamat sa iyo. Tuot ko na rin yung kanyang anak. Nakalimutan ko lang talaga yung pangalan kasi lagi daw nanonood ng vlog namin yun. Mating nga rin pala tong anak na pinakapanganay na panganay ni Mayor. Dahil nga wala nang pasok at kakagraduate nga lang pala niyan. Kunting tiis at tiyaga pa nga magiging pulis na yan. Bilib na bilib nga kami sa bata na yan sa sipag at tiyaga niya sa pag-aaral. Yan nga ginising na nga niya yung mga kapatid niya. Puyat na puyat nga. Ewan ko kung anong mga pinaggagawa. Sabi ba naman ni Mayor, 2:00 na daw ng madaling araw nagsitulog. Iniwan na nga lang muna namin sila at pupunta na nga lang kami sa palengke. I-share ko nga sa inyo tong nabili kong sombrero. Di ba nga walang bubong yung tricycle namin. Tignan nyo naman cover na cover pati yung likuran ko dahil nga mahaba yung sombrero na yan. Kung bet nyo rin yan, i-check nyo na lang yan sa comment section. Bumili lang naman kami ng pangulam dyan tapos umuwi na rin agad kami. Hintay nga lang namin makalabas tong dumaan na to bago nga kami makauwi ng tuluyan. Ayan nga si Bao nag-aasikaso nga ng mga sinampay. Tapos ito namang si anak na panganay ni Mayor. Ayan pinakilaman na nga yung hugasin namin plato. Napakabait na bata, napakasipag pa. Nabilib nga ako sa nanay nito sa pagpapalaki sa kanya kasi nga napakasipag na. Napakabait pa. Isa pa nga hindi niya tinuruan o hinayaang magtanim yung anak niya ng galit sa kanyang ama. Kahit palumipas ang maraming taon, pinili niya talagang magpatawad at magkaroon ng peace of mind. Nagpapasalamat nga rin kami sa kanila kahit nga sa katagal ng panahon wala nga kami narinig na panunumbat o paninisi. Kaya nga yung Batang Dragon kakarating nga lang dito sa bahay, nangapit bahay nga yan, nagkaroon pa ng baril. Bit-bit na naman siya ng laruan na hindi kanya. Na matapos nga kami magsipagluto, eto nagsikain na nga rin agad kami. Malipas nga ang isang taon, ngayon nga lang ulit talaga kami nagkasabay-sabay. Kahit walang dahon, nagbudol fight na nga rin talaga kami. Nang kumakain nga kami, ito dumating na nga tong mga pinsan ko. Halika sabay nilang bumiyahe si Garapata kasi nga galing si Garapata sa bahay ang aking sinilangan. Sinoli niya kasi yung motor ng pinsan ko na hiniram niya. Yan nga may parigalo pa nga yung anak at asawa ng pinsan ko. Tapos dumating din to si Darling Chow. Napabigla na lang ako nang sabi na ay just may init-init. Diba nga kahapon pa ako nag-uungot na gusto kong maligo. So, ngayong lakad na literal na walang kaplano-plano. On the spot na nga lang talaga yung ayaan. 2:00 naman na din kasi to ng hapon. Kung sumangayon na nga yung lahat, ito pumasok nga yung panganay ni Mayor sa kwarto at ginising nga tong Garapata. Syempre, hindi naman basta magpapaargabyado yan. Kaya tumayo at binudbudan nga ng pulbos sa mukha. Hanggang sa nakaabot na nga sila sa bugbugan dito sa tindahan. Paalis na nga kami ng mga time na to, sumakay na nga ng tricycle yung panganay na anak ni Mayor. Kaso nga yung problema, hindi nga